Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Talagang balita, mahigit 130 milyong pisong tulong sa mga paaralang naapektuhan ng Bagyong Opong sa Masbate ipinagkaloob ng Department of Education o DepEd. Tulong naman sa mga apektado ng lindol sa Cebu at Davao, minamadali. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Muling tiniyak ng Department of Education na magpapatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral sa panahon ng sakuna, sa gitna na rin ang pagtitiyak na ligtas sa mga mag-aaral at guro. Ito ang tinura ng kagawaran sa harap ng sunod-sunod na lindol na tumama sa iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa Cebu at Davao Oriental na nakaranas ng malalakas na pagyanig. Sa kanyang pagbisita sa Manay, Davao Oriental itong weekend, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na nasa 575 mula sa kabuang 1,006 na mga paaralan ang nagtamo ng pinsala kasunod ng malalakas na pagyanig. Sinabi pa ng DepEd na nasa mahigit 200,000 mga mag-aaral at guro ang apektado rito. Dahil dito, sinabi ni Angara na aabot sa 2.23 bilyong piso ang inaasang gasto sa pagkapapakumpuni ng mga nasa napinsalang paaralan. Samantala, papalo naman sa 134 milyong piso na ipaabot na tulong ng pamahalaan sa mga napinsalang eskwelahan sa lalawigan ng Masbate matapos naman ang pagtama roon ng Bagyong Opong. Habang inapura naman na ang ginagawang rapid damage assessment sa Cebu at Davao Oriental upang agad na masimulan ng pagkukumpuni sa mga nasirang gusaling paaralan doon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan ay kukumustahin muna natin ang Davao Region dahil alam naman natin na noong nakaraang linggo ay tumama hindi lamang isa kundi dalawang major na lindol, no? Isa pong 7.4 at isang 6.8 na lindol. At upang malaman kung ano ba yung pinakahuling sitwasyon dyan sa Davao Region ay makakasama na natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense sa Davao Region, walang iba kundi si Sir Ednor Dayang Hirang. Director Dayang Hirang, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Ann, at magandang hapon sa lahat. Sir, Director Dayang Hirang, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon para makasama po namin kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sir, para po sa kaalaman po no ng ating mga kababayan na nakikinig po sa atin ngayon, ever since po no na mangyari yung mga lindol po last Friday particularly, ilan na po ang aftershocks na nararanasan po sa Davao Region ngayon? As of kahapon, more than 1,000 na aftershock. Ngunit yung malaki, dalawa yung malaki. Yung actually yung 6.8, hindi nga aftershock ang tawag doon, doublet ang tawag nila, parang kakambal. No? So marami na, but pahinang-pahina na. Sa ngayon, ano-ano po pong mga lugar sa Davao Region ang masasabing pinakatinamaan no o pinaka-apektado po ng nagdaang lindol maging nung mga aftershock po no diyan sa Davao Region? Well, sa Davao Region, ang Davao Oriental, Ayun, medyo humina yung ating opo. ngunit yung apat ang mas grabe, no? Yung Manay, Tarragona, Caraga, and Baganga. Yan ang mas grabe. Kakaalis lang ng presidente, no? Nagbisita ang presidente sa Manay. Ayun, medyo nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng konting problema sa ating connection. Para magkaroon tayo syempre ng kalinawan no patungkol dun sa ating pinag-uusapan. Magkakaroon lang po muna tayo na maikling break at sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon ipagpapatuloy natin ang interview kay Director Dayang Hirang. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. At tayo po ay nagpapatuloy po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Babalikan na po natin si Director Ednar Dayang Hirang po ng Office of Civil Defense Davao Region. Director Dayang Hirang, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito po yung question po kanina, no, medyo naputol-putol po kasi ang ating communication. So para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakikinig po sa atin ngayon, syempre ang target audiences po no, ng Radyo Pilipinas World Service ay mga OFWs at siguro may mga kamag-anak po sila no, dyan sa Davao Region. Ano-ano pa pong mga lugar sa rehiyon ang pinaka-apektado po ng mga nagdaang lindol no o maging na mga aftershock sa rehiyon no magmula pa po nung nakaraang Friday? Okay, ang 11 bayan ng Davao Oriental ay apektado, ngunit ang malaking affectation ay 4 lamang na bayan. Ang bayan ng Manay, Tarragona, Baganga at Caraga, no. Pangalawa, gusto kong sabihin sa lahat ng nakikinig, hindi ho gaya ng Bugo, no, yung sa Cebu. Kasi nga 6.9 lang yung sa Cebu, dito 7.4. Ngunit yung impact ng lindol hindi kasing lakas nung o kasing grabe ang impact o yung disaster na nagawa kaysa Bohol sa Cebu. In fact, kung lalagyan ko ng grading ito, kung ang Bohol is 10, no? 10 ang score nung gaano kalaki ang pinsala na nangyari. Dito sa Davao Oriental, pinakamataas na 4 lang. So, ibig sabihin, ang mga kapatid, ang mga pinsan, relatives, kaibigan, magkumpare-kumare ng mga taga Davao Oriental, huwag ho tayo masyadong mabahala kasi nga
hindi gaano kalaki yung pinsala. Pangalawa, kakaalis lang nga ng Presidente Bongbong Marcos, nagbigay ng mga tulong, dagdag na tulong galing sa kanyang opisina. At instruction niya sa mga lahat ng mga ahensya ng government, huwag iwanan ang Tarragona, Manay, Caraga, Pampanga at Davao Oriental hanggat sa hindi matapos ang mga problema ng mga tao. Director Dayang Hirang, matanong ko lamang po, no, base sa datos po na nasa inyong tanggapan po ngayon, ilan pang mga pamilya o individual ang apektado ng mga, yung tinatawag nga, no, parang magkakambal na lindol na nangyari noong Friday? Meron pa po bang namamalagi dun sa mga evacuation centers o yung mga tinatawag na tent cities? At meron po ba, no, ilan po yung casualties na po at injured sa ngayon? Ang pinakamaraming ang tao sa tent city ay dito sa Tarragona. Kasi ito pa lang yung unang na-establish, no, na tent city. Of course, ang Manay, gagawin na rin, darating na yung mga tent ngayon. Ngunit, sabihin mo yung totally devastated na mga bahay, ay may pinakamarami ang Manay, sumunod ng Tarragona, then Caraga and Pampanga. Para doon sa mga nawala ng bahay, huwag mo tayong mag-alala dahil una, may utos ang Pangulo na bibigyan ng financial assistance. Tapos, yung darating na within this week, yung mga modular houses, yung parang yung ina-assemble na bahay, at muna sila titira. At ang mga mayor, sila magtuturo kung saan ilalagay ang mga modular na bahay hanggat sa hindi sila mabigyan ng sapat na lugar kung saan sila mailipat at magawaan ng bahay. Nandito rin ang NHA, ang National Housing, para mag-provide ng housing sa mga nasirang mga bahay, yung mga totally damaged. So, mahaba pang proseso ito, kaya gagawa na sila ng modular temporary relocation site. At temporary nga ngayon, habang wala pa yung modular, mga tent city muna ang kinakabit para may temporary na tirahan ng mga tao. Tulad po ng naitanong kanina po, no, naitanong ko kanina, ilan na po yung casualties po, no, and injured, siguro all over the region na po? Yeah. Ngayon, kaninang umaga, 8 pa lang, pero sa ngayong informasyon, 9 na. No? So, ang 9, isa yung sa Davao City, tapos 3 sa Mati, tapos 3 rin sa Davao de Oro, 6, 7. Then, sa Manay, isa, at meron din sa saan ba yun? Isang town pa, nakalimutan ko isa. Basta, sa bilang ngayon, 9 na ang namatay. Yung mga, how about po yung mga injured po? Yung mga injured, medyo mahirap pag-usapan, no? Kasi, maraming injured na lumabas agad. Gaya nung mga kabataan, yung nasa eskwelahan, di ba? Nagpanik yung mga bata. Naggasgas, nagalos, may mga sugat konti. At buong mga ospital, punong-puno. So, at pagkatapos na gamutan, umalis na. So, hindi na-account ng natin as nasugatan. Kasi minor naman. No? Minor naman. Ngunit, doon sa Davao de Oro, yung mining site, no, 13 yung dineclare na nasugatan. Sa mining site lang yun. At in fact, sa Davao de Oro, ang gobernador doon nag-declare ng stoppage lahat ng operation ng mining, small scale mining at malakihang mining para may mawasan yung disgrasya kung magla-landslide na ulit yung mga area nila. Kanina nabanggit nyo yung tulong, no, na ibibigay po, no, ng National Housing Authority, at kumbaga napag-uusapan na rin po natin yung mga bahay, no. Meron po ba kayong datos kung ilan po yung mga ito all over the region na po ito, no, since napag-uusapan na po natin, ilan po yung mga totally damaged na houses, yung mga partially damaged, at meron pa po bang mga kumbaga mga nasira po na iba pang infrastructures sa Davao region? Okay,
dito na lang muna tayo kasi yung iba magkonti lang naman. Ang marami sa Davao Oriental. Sa Davao Oriental ngayon, lahat ng mga pamilya na apektuhan, 166,000 families, no? As per record, 166,000 families. Then yung mga totally damaged is 503 and partially 8,000. So total of 8,558 na bahay. Then mga displaced family, mahigit mga 150,000. Yung mga 90,000 ang mga pamilya at yung individual 65,000. Ang injured sa Davao Oriental is 323 individuals ang injured. So siguro significant na yon kasi ang Davao Oriental yun ang pinakamalaki. Yung iba kukunti lang naman. Eto naman po, no, Director Dayang Hirang, ano-ano na po yung, bukod dun sa mga nabanggit nyo, no, na yung mga nabanggit din ni Pangulo, no, dahil siya nga po ay nagpunta dyan sa Davao Oriental, ano-ano po yung mga assistance, no, na naibigay po dyan sa mga naging apektado ng lindol? Kumusta po ang coordination with other government, national government agencies at yung local government units, maging sa ating mga uniform personnel? Una, ang coordination, saludo ako. No? Simula sa barangay, puntang mga munisipyo, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Coast Guard, at mga volunteer groups, barangay disaster responders, municipal responders, at mga private organization, Bureau of Fire, lahat ito nagtulong-tulungan. No? At kaya nga, hindi magulo ang sistema dito. At saka yung mga mayor natin at gobernador, lahat sila united at hindi uunahan na nagpapasikat o anuman. No, lahat dumadaan sa incident command post sa bawat munisipyo, sa probinsya at align, sabihin, mainstream o maganda ang harmonization ng pagtulong-tulungan sa Davao Oriental. In fact, ang Davao Oriental, nung nag-declare na ang 4 na bayan ng state of calamity, ngayon, nag-declare na rin siya ng state of calamity. So lahat sila at yung gagamitin nila, pera na binigay ni President Marcos, ang instruction ng Presidente, bibigay ko ito sa inyo, kayo ang nakakalam kung ano ang paggagamitan ninyo. Kung ano yung kulang, doon ninyo gagamitin. So yun yung mga usapin kanina. So now that the President has come, ibig sabihin, kumpleto na tayo. Galing sa mga tao, purok, barangay, munisipyo, province, national agencies, and no less than the President. Ngayon na, kararating lang. Pumunta rin dito si Senator Baro, nagdala rin ng mga... Yung other regions, pasalamat rin tayo. Region 12, South Cotabato, kasi yung governor sa Cotabato, siya ang President ng League of Governors. Nagpadala rin ng tulong dito. Ang Region 8, no? Magpapadala ng mga 90,000 na bottles of water. Kasi, para dun sa mga interesadong willing naman tumulong sa mga taga Davao Oriental, medyo tubigo ang immediate na kinakailangan. Kung makapagdala kayo ng tubig, dumaan lang po kayo sa Provincial Incident Command Post or diretso na po kayo Municipal Incident Command Post ng bawat bayan ng Manay, Tarragona, Baganga, and Caraga. Since nabanggit nyo na po, no, ang pinakakailangan po sa ngayon ay tubig, tama po, Director Dayang Hirang? Yes, tubig. Tubig. Lalo na, explain ko lang ha, ang Manay talaga, pati Tarragona, drought. Ayun, naputo lang ating communication. We will try to re-establish kasi mahalaga ito dahil baka may mga makakilala tayo dyan na gustong tumulong sa ating mga kababayan. Ayun. Sige po. Ang Manay at Tarragona, basta October, mainit na mainit. Ngayon, nandito kami sa National Road. Napakainit talaga. No? Kung mayroon pa mga naiiwang tubig, mga spring, mahirap na, kukunti na lang ang tumutulo dahil nga sa drought. Yung iba naman nasira dahil sa linog, sa lindol. So, kailangan, I would suggest tubig talaga. Like yung 20 gallons water o 6 liters water, mas mabuti yun. Especially yung 20 gallons, yung 20 gallons, 20 liter na gallon,
no, yung isang galon na 20 liters, at least bit-bit ng pamilya yon, madadala sa bahay nila, magagamit nila at least 1 week. No, dating naman yung iba, tulong ng iba. Mas maganda sa palagay ko yung 20 liters gallon of water or meron din kasing 6 liters gallon of water. Ganon. Para medyo may economies of scale. No, kasi kung magdala ka ng mga bottle-bottle, isang inuman lang, wala na. Ma-use na yung water. Unlike kung 20 liters, at least 1 week magagamit ng mga pamilya. At ito na lamang po, no, bago ko po kayo pakawalan, Director Dayang Hirang, ano-ano na lamang po ang inyong paalala sa ating mga kababayan dyan po sa Davao Region, particularly dun sa mga lugar na pinaka-apektado po ng nagdaang mga lindol? Oo nga, medyo sabi mo, bago mo ako pakawalan, para akong napreso ang ganito lang ang advisory ko. Mga kaibigan ko, mga kababayan, hindi ho lahat ng bahay may inspeksyon ng mga disaster officers natin, ng mga engineers natin. Kaya kung mamarapatin ninyo, kayo na po mismo ang pumunta sa barangay at sa munisipyo, ipalista ho ninyo, ipacheck ninyo yung inyong mga bahay-bahay. Kasi ang duda ko, ang suspect ko, marami pang mga sirang bahay na hindi nabilang. Kasi imposible naman, di ba? Mabilang mo lahat at makita mo lahat. So, proactive na lang tayo. Tayo may-ari ng bahay, may sira ating bahay, lapitan na natin ang ating gobyerno. Yun na po, at of course, padayon natin ang pagdadasal sa ating Panginoon. And with that po, maraming salamat po, Director Dayang Hirang, sa pagsama niyo po sa ating programa na Ang Pilipinas Ngayon. God bless po sa inyo at stay safe po. Ayun, at mukhang naputol na ang ating linya, no? Kay Director Ednor Dayang Hirang. Siya po ang Regional Director ng Office of Civil Defense dyan po sa Davao Region. Meron pa po tayo, no, na isang panayam, no, para maki-update naman tayo sa Caraga naman po, no, dahil naging apektado din sila ng lindol at nagkaroon din, no, ng lindol sa Caguait, Surigao del Sur noong nakaraang Sabado naman. So makiki-update naman tayo sa kanila sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Tayo pa natin, no, na i-reach ang OCD naman sa Caraga ay pagpapatuloy muna natin ang ating balitaan. Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaghatid na ng 37 million pesos na halaga ng tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Ang kabangula tihati naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Dahil sa agarang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, ay tulad ng ating nabanggit kanina, ay makikibalita naman tayo sa Caraga Region dahil kasama na natin ngayon ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense sa Caraga Region. Walang iba kundi si Sir Carlo Beneto C. Becerra. Sir Carlo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po sa tagapakinig ng Radyo Pilipinas po. Maraming salamat Sir Carlo sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sir Carlo, kumusta na po ang Caraga Region dahil kung atin pong matatandaan ay bukod sa naramdaman din ng rehiyon yung mga lindol na tumama sa Davao Region ay meron pang isang magnitude 6 na lindol na nangyari po diyan sa Caguait, Surigao del Sur noong nakaraang Sabado. Kumusta na po ang Caraga Region? Yes po, based po sa report from our Municipal Disaster Reduction Management Office po, yung sa nangyari po ito magnitude ng earthquake po noong October 11, wala naman pong significant damages or tawag natin dito is mga infra damages during sa earthquake po, but preemptive lang po nila since coastal area po yung offshore yung nangyaring earthquake and marami silang barangay facing the Pacific Ocean. Nag-conduct po sila ng preemptive evacuation. So during after sa pagdinig po, may na-record po tayo 131 families na pinaalis nila sa mga coastal areas. At so, preemptive evacuation lang naman po kasi baka maglabas ng tsunami warning si PBOX. But luckily, thank God na rin, walang nilabas na tsunami alert si PBOX that time. And accordingly sa NDRRMO officer ng LGU Caguait, kahapon po, nakabalik na lahat ng mga evacuees sa kanilang mga bahay po. Then for other municipalities po katabi ng Caguait, wala naman pong mga reported na significant damages sa infrastructure po natin. So linawin lang po natin walang tsunami warning po na nailabas si PBOX, tama po? Yes po, walang tsunami warning ang ilabas ng PBOX pagkatapos po magnitude 6.2 sa Caguait po. Pero nabanggit nyo na merong mga evacuees. Ito po bang mga evacuees po na ito ay nabigyan po ng tulong, Nabigyan po ba sila ng assistance at kung meron man po, ano po itong mga assistance na ito? Initially po may nabigay na po yung Municipal Social Welfare Office ng LGU Caguait sa mga affected kasi protocol na po yan. Pag may mga pamilya tayong pinalikas, pinaalis natin sila sa kanilang mga bahay, stay natin sa evacuation center, automatic ibibigay po ng ayuda ang ating DSWD kasama na ang lokal na panggobyerno ng Caguait po. So, pero na po natanggap sila ang mga ayuda, mga tax po. Kumusta naman po yung naging coordination? Meron po bang mga national government agencies na nag-approach po diyan sa Caguait or maging sa Caraga Region at kumusta po yung coordination with the local government units at meron din po bang assistance from the uniformed personnel? Sa report na natanggap po ng Caraga Agency, ang Caguait naman po kasi is proactive naman po sila. So sa level pa lang po ng LGU na na nila sa team nga ng rapid damage assessment na ang LGU mismo nag-initiate na sila. And for the record po,
last year po, ang Kagwait is one of the national awardee ng Gawad Kalasag sa national po. So alam na po namin na kayang-kaya po ng LGU Kagwait. Lalo na yung mga emergency, mga disaster, gaya po ng earthquake. And luckily po, wala masyadong naging epekto yung offshore magnitude 6.2 na earthquake noong nakaraang araw po sa kanila. That's good to hear po, no, na very proactive, no, at awardee pa, no, para sa pagiging proactive, no, itong LGU ng Kagwait. So that's good to know na ready pala sila, no, for these kinds of situations po. Siguro ito na lamang po, no, meron naman po, syempre bukod dito, ibubukod na natin itong nangyaring lindol noong Sabado. How about po, no, yung sa Biyernes po na syempre maaring nakarating din po, no, sa region yung lakas, no, ng lindol na nangyari sa Davao region. Meron po bang nagkaroon po ba ng impact ito, no, significant impact on infrastructure diyan sa Caraga? Yes po, based sa ating Caraga Emergency Situational Report po as of kaninang 8 a.m. po ng umaga, we have recorded 816 damages houses po within Agusan del Sur and Surigao del Sur area. 8 nito is totally damaged and 808 ang partially damaged po. Then may estimated po tayo na damage to infrastructure around 12,213,000 po. Then 60,000 sa other assets naman po ng government po. So wala tayong reported casualties, but we have 132 injured po after the earthquake sa Manay, Davao Oriental po. And ang Caraga Emergency po, ngayon po ongoing yung coordination namin with LGUs. Nagsimula na kami ng request sa kanila is kailangan nila ng shelter repair kit para din sa mga damages families na may damages houses po, para makapag-augment na kami ng shelter repair kit sa kanila. And hopefully by tomorrow, we can dispatch na sa first batch na mabibigyang LGU. Initially, ang Caraga Emergency, may nagpadala na kasi ng request sa amin, ma'am. Nakatanggap na kami from LGU Beruela, LGU Santa Jose, LGU Rosario in Agusan del Sur, and LGU San Agustin in Surigao del Sur for request for hiking kit saka shelter repair po. At since nabanggit niyo na po 'yan, no, ano naman po yung bukod sa mga yung mga shelter po, no, sa ngayon ano pa po yung mga assistance o ano po yung mga kailangan ng mga kababayan po natin na nandyan sa Caraga na naapektuhan nung lindol noong Biyernes? So far ngayon po ang Caraga Emergency kasama ang Disaster Response Cluster po, yung DSWD. Though ang DSWD po nag-umpit na ng family food packs in some areas in Surigao del Sur and Agusan del Sur, and yung Mobile Emergency Operation Center and Mobile Kitchen ng DSWD Caraga nag-position na ngayon sa may Trento in Agusan del Sur. Kung sakaling kailangan ng region 11 ng additional augmentation po. Though ngayon nakaposition na siya, ready for dispatch if kailangan talaga ng mga LGU within Caraga. But if not, and kailangan ng additional augmentation from Caraga, from DSWD po, yung mobile EOC at saka mobile kitchen po ng DSWD nasa Trento in Agusan del Sur. Ang Trento po kasi boundary na yan papuntang Davao dyan po. Siguro bago ko po kayo, no, pakawalan po, no, dito sa ating programa, ano-ano na lamang po ang inyong paalala sa ating mga kababayan sa Caraga region?
Palagi po natin paalala sa ating mga kababayan dito sa Caraga region. Ngayon, napapanahon po laging yumayanig ang ating kalupaan dahil sa mga lindol, lalo na ngayon, may mga aftershocks pa. Pag hindi po kalmado during sa mga takunang gaya ng lindol, at always remember po yung duck, cover, and hold. Kasi minsan yun yung naging problema natin, nakikita natin sa social media, ongoing yung pagyanig, tumatakbo po tayo. May chance po talaga na magka-injury po tayo. So, paalala po natin, pag in time po, lumindol, may mga yanig sa ating kalupaan, manatiling kalmado po, humanap ng safe na lugar na pwedeng mapagtaguan natin. Then, duck, cover, and hold po palagi. Then, tayo pumunta sa labas pag wala ng pagyanig. And also, dahil sunod-sunod na yung mga pagyanig, siguro it's time to check our houses kung may mga bitak na ba, is safe pa bang tirahan para na din sa ating kaligtasan. So, manatili pong makinig mga otoridad sa mga warning agencies kung ano ang dapat gawin, lalong-lalo na pag may nangyayaring kalamidad within sa ating Ayun, at naputol po ang sumakto dun sa final message ni Sir Carlo. So nakasama po natin si Sir Carlo Beneto C. Becerra, ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense sa Caraga Region. Magbabalik na po ang ating programa makalipas ang ilang paalala, at sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon.
650,000 pesos na halaga ng nakumpiskang uncertified products ng Department of Trade and Industry sa Rehiyon 2 sinira kasabay ng Consumer Welfare Month. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dumanon iti agarup 650,000 pesos agatad ti uncertified products na nagapu kadagiti na dumaduma pa sa rehiyon ti dinadal ti Department of Trade and Industry wenno DTI Region 2. Karaman dagiti na dumaduma nga ahensya akamang ti Consumer Network indauluan the Regional Director Maria Sofia Narag kan Assistant Regional Director Attorney Michael Paggabaw ti Ceremonial Destruction and Disposal dagiti 2,000 a produkto ano kumpiskar kadagiti na isayangkat nga enforcement activities manipod Oktubre idinapalabas sa tawon aging ga Setyembre 2025. Sigon kini Ardinarag daytoy nga adang daket kas panang ipakita a seryoso daytoy panang ipatungpal kadagiti lenteg agandat na protektaran dagiti consumer kan masigurado makagatang dagiti ti produkto adi kalidad natalged kan reasonable presyo. Karaman kadagiti na kumpiskar ti steel products, household appliances kan daduma pay nga alikamen asakop ti mandatory certification ti DTI nga awanan ti Philippine Standard Quality Mark wenno Import Commodity Clearance Sticker. Sigon iti opisyal dagiti produkto a sertipikado ket dumaldalan itinainget at testing tapno masigurado ang natalged dagitoy nga aramaten. Ti aktibidad ket paso ti celebration ti National Standards Week ita a Consumer Welfare Month. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City, kalusugang pangkaisipan. Patuloy na tinututukan ng Baguio City Health Services Office. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Ang runar nga sangsangwen negiti dadto mga tattao iti syudad di Baguio iti simple anxiety ken simple depression. Gapoy iti daytay unay ni Dr. Celia Flor Brillantes, head iti City Health Services Office ti syudad, anapateg nga ipaayan iti atensyon iti mental health ng runa ita nga do iti mapaspasamak akarit iti pagilyan. Sigon ken ni Dr. Brillantes kinunana nga ado nga tao iti malidayan gapoy iti didigra nga mapaspasamak isyo iti gobyerno ken dadumapay a pakaseknan iti pagilyan. Gapoy iti dayta impeteng na kasapulan ang may pangpangruna ti atensyon iti mental health. Kabayatan na impakamo ni Dr. Brillantes ang nagsubli ti trauma dagiti natataingan iti syudad. Gapoy iti napasamag nga gingined. Impeksa na nga kabayatan iti krisis ket kadawyan na nga makapaspasar iti tao iti psychological distress. Nupay kasta may katmatlang daytoy kalpasan iti krisis. Iti bayat dayta makapasar dagiti dadumay iti mental disorder no saan nga naisubli ti normal nga mental health dagitoy isut gamuna kasapulan iti counseling ken may paayan pay dagitoy iti agas iti kanito nga agbalinen nga disorder iti mental health distress. Gapoy iti dayta impeteng ni Dr. Brillantes anapateg nga pagtalanedan iti mental health kasmatlang iti physical health. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, pagdagsa ng maraming dilis na itala sa coastal areas ng Viga, Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Ikinaugma kan mga residente kan Subok, Viga, Catanduanes ang pagdagsa kang kadakol ng mga dilis sa kadagatang sakop kan lugar. Sigun sa mga residente, banye-banyerang mga sira ang natipuninda sa loob ng pirang aldaw. Enot digdi sigun kay Rowena Briones, tagapagtaram kan BFAR Bicol, kadakol ng mga factors ang nasa likod kan pagdagsa kan mga sira sa sarong lugar. Dagdag pa kaini, ang pagkakaigwanin bastanteng supply nin mga sira gikan sa kadagatan ang nagpapahiling manin magayon na environment
environmental condition, kalidad kan tubig, magayon na nursery areas asin balancing ecosystem. Katakod kainin importante subot ang law enforcement implementation sa anti-illegal fishing kan mga lokal na gobyerno asin ang kooperasyon kan mga parasira para sa sarong responsible fishing practices. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Ilang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu, kanselado ang klase dahil sa patuloy na aftershocks na nararanasan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Suspendido ang face-to-face nga klase sa pipila ka lokal na kagamhanan sa lalawigan sa Subo. Kininunod sa mga aftershock nga nasinati sa Northern Cebu nga nabati usab sa ubang bahin sa probinsya. Way klase all levels hangtod libkason sa mga musunod nga mga LGU. Carmen, Sugod, Daan Bantayan, Bantayan, Bugo, Mitilien, Tuburan, Borbon, Katmon, San Remigio, Pinabungahan, Madridejos, Toledo, Tabugon ug Tudela nga sakop sa Camotes. Kanselado usab ang klase all levels karong adlaw sa musunod nga LGU. Cordova, Carcar, Ronda, Minganilla, Sibunga, Poro, Santander, Dumanhog, Consolacion, Argao, Asturias, Barili, Aluginsan, Dalaguete, Boalboal, Compostela, San Fernando, Danao, Mandaue, Liloan, Naga, Sambuan, Malabuyok, Hinatilan, Talisay ug Bulhoon. Tumong sa kanselasyon ang magpabiling luwas sa mga tinunan sa ilang tagsa-tagsa kapanimay samtang susihon ang integridad sa mga school buildings kung luwas pa ba kining gamiton sa tunghaan taliwala sa padayong kusog ug hinay nga aftershocks. Ang labing uway nga aftershock nga nasinati sa Sugbo maong magnitude 5.8 alauna sa kaadlawon Oktubre 13. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadakuin naman natin ang Iloilo. Aktibidad ng Bulkang Kanlaon na nanatiling erratic ayon sa Kanlaon Volcano Observatory. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Jenel Baclay. Nagapabilin nga erratic o kon pabag-o-bag-o ang aktibidad sang Bulkan Kanlaon sa Negros kay Miss Pearly Siason, Science Research Specialist ng DOST PHIVOX. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, wala pa sang indikasyon nga panubuon o kon pataason ng alert status sang bulkan bagod na ganubok nga nagkataas ang mga ginalantaw nga parametro sang Kanlaon. Naibaluan nga sa 24 oras nga monitoring sang PHIVOX sa bulkan sa Oktubre 11 tubtob Oktubre 12, may 3 lang ka volcanic quakes nga nabalaga pang nagtaas gihapon. Ang sulfur dioxide flux sini nga yara sa 2,693 tons kada adlaw sang Oktubre 11. Sa karon nagapabilin sa alert level 2 ukon moderate level of volcanic unrest ang Bulkan Kanlaon sa Negros. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Health o DOH Undersecretary Gregorio Murillo Jr. ipinagtibay ang pangako ng pamahalaan na muling itatayo ang Davao Oriental Provincial Hospital sa Manay na nasira ng lindol. Narito ang kabuang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Gipaniguro ni Department of Health Undersecretary Dr. Gregorio Murillo Jr. ang saad sa gobyerno nga mutabang sa pagtukod pag-usab sa Davao Oriental Provincial Hospital sa Manay kung DOPH Manay nga grabing nadaot hatod sa miaging linog. Gipamahig niini nga minungdanon ang pagtukod og balik sa maong pasilidad aron masiguro ang dekalidad ug abot kaya nga mga serbisyo sa panglawas para sa tanan. Nagpasalamat usab si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang sa Department of Health tungod sa padayon niini nga suporta sa mga
programa ug infrastruktura sa panglawas sa lalawigan. Gipunting usab niini nga ang rehabilitasyon sa DOPH Manay dili lamang magpabalik sa operasyon sa ospital apan magpaligon usab sa kaandam sa sistema sa panglawas sa Davao Oriental. Ang maong saad gipadayag atol sa usa ka meeting nga gihimo kagahapong adlaw Oktubre 12 sa lungsod sa Mati diin gihisgutan ang pagpalingkawas sa pakig-uban tali sa DOH ug sa panggamhanang probinsyal aron nga mapaayo pa ang mga serbisyo sa panglawas. Gikan dinhi sa Davao City, para sa Radyo Pilipinas World Service, Marcel Mamondasalia. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga nagpasalamat sa mga volunteer na nagkarga ng 30,000 family food packs sa kabila ng peligro nang tumama ang magnitude 6.2 na lindol sa Caguait, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Nagpaabot sa dakong pasalamat ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga ngadto sa Philippine Army Reservists, Caraga Volunteers, Militar ug PNP kinsa mitabang makarga ang mukabat sa 30,000 ka mga family food packs o mga FFPs nga gitagana sa mga pamilya sa Davao kinsa apektado sa magkasunod nga magnitude 7.4 ug magnitude 6.8 na linog sa Manay, Davao Oriental. Labaw usab gipasalamatan ni DSWD Caraga Regional Director Mariflor Dulyaga ang Disaster Response Team sa ilang suporta para hatagag katumanan ang mga direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagkomite sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhong walay magutom nga pamilya human ang linog. Admitado ang DSWD. Nabutang sa peligro ang mga mitabang kaysa kasagsagan sa pagkarga na sinati ang magnitude 6.2 nga linog na miigo sa Caguait, Surigao del Sur pero maayo na lang kay luwas tanan. Ang DSWD preparado sa pagresponde og nagahin sa relief goods nga mokantidad sa kapin 168 million gawas pa sa 2.7 million standby funds ug 166 million nga kantidad sa mga food ug non-food items. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. Philippine Statistics Authority o PSA sa Lanao del Sur isinagawa ang Provincial Product Counts Dissemination Forum on 2024 Economic Performance ng lalawigan. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Ininggulalan ng Philippine Statistics Authority o din na PSC sa Lanao del Sur so kalin mo lupanta ko Provincial Product Account ko at 2024 Economic Performance sa Probinsya Lanao del Sur. Diyan kaya na din na kalilimun na lumiyarpon sa mga representative sa mga popon ko mga munisipyo sa kaya Probinsya Marawi City. So OIC Chief Statistical Specialist si Muhammad Ali aluntun na piyamagusenian sa kitamanan ko 2024 Economic Performance sa Lanao del Sur. Ay kabasa nila sa 2024 Gross Domestic Performance ang kaya probinsya na measure sa 4.0% pungko 75.21 billion pira kami man 78.21 billion peso. Piyamuyatan niya lunto sumindo dito pa mga pupuno mga munisipyo apan ang marsyan makindulon na kumadaglatao agusto langwan dapat pagabay sa tutul ko katatamanan ko gikakawiyagan sa Lanao kag Marawi City kada na katwakabi so titu katatamanan ko gikapaning kawiyagan ng mga Maranao. Yan kaya lagi day kalilimun naging lola na amrangargan apis isa bang sa moroto mo sa region ni Muslim Mindanao ang taga BARMM Dragon Oman ni probinsya kagaganggaman ng kaya region. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ang ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Tuloy-tuloy ang kampanya ng Bureau of Customs o BOC para sa tapat at malinaw na pamamahala ng mga nakumpiska at inabandonang kargamento na nagresulta sa mahigit 106 na milyong kita para sa gobyerno. Mula Hulyo hanggang Setyembre, isinagawa ng BOC ang mga public auction sa iba't ibang pantalan kabilang ang Port of Manila, Manila International Container Port at Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Customs, umabot sa halos 107 milyong piso ang kabuang nalikom mula sa pagbebenta ng iba't ibang consumer goods, sasakyan, produktong petrolyo, materyales pang-industriya at iba pang kalakal mula sa mga nakumpiskang kargamento. Batay sa Customs Modernization and Tariff Act at Customs Administrative Order No. 03-2020, inaatasan ng ahensya na isagawa ang mga disposal sa paraang transparent sa pamamagitan ng public auction, negotiated sale o donation. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng tapat at legal na auction, natutupad ng BOC ang mandato nitong protektahan ang kita ng pamahalaan habang pinapabilis ang lehitimong kalakalan. Ang nalikom na halaga ay direktang napupunta sa pondo ng pamahalaan upang masuportahan ang mga pangunahing programa at serbisyo para sa mamayang Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba ang subsidiya ng gobyerno sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC sa 70.3 bilyong piso sa unang 8 buwan ng taon kumpara sa 87 bilyon sa kaparehong panahon nitong nakalipas na taon kung saan binawasan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo para sa mga mahalagang non-financial at financial GOCCs. Ipinakita sa datos mula sa Bureau of the Treasury o BTR na ang 19.3% pagbaba sa subsidiya ay dahil sa malaking pagbaba ng suporta sa pondo ng mga major state-owned non-financial at financial corporations. Nabawasan ang subsidiya sa mga major non-financial corporations ng 35.3% sa 38.4 bilyong piso mula Enero hanggang katapusan ng Agosto kumpara sa 50.4 bilyong piso nitong 2024. Subsidiya para sa National Irrigation Administration o NIA na nakatanggap ng pinakamalaking suporta mula sa mga major non-financial firms ay bumagsak ng 49.8% sa 24.5 bilyong piso mula sa 48.9 bilyong piso. Responsable ang NIA sa pagtataguyod ng at pamamahala ng mga irrigation systems para suportahan ang sektor ng agrikultura ng bansa. Malaki naman ang pagbaba sa subsidiya ng gobyerno para sa National Housing Authority o NHA na umabot ng
sa 1.3 bilyong piso mula sa 3.8 bilyong piso nitong nakalipas na taon. Gayon din ang suporta para sa National Electrification Administration o NEA na bumagsak sa 30.4% sa 1.5 bilyong piso mula sa 2.1 bilyong piso nitong 2024. Ang pagbaba ng subsidiya sa mga major non-financial GOCCs ay hindi matumbasan kahit 3 beses na nadagdagan ang subsidiya ng National Food Authority o NFA sa 8.8 bilyong piso mula sa 2.3 bilyong piso nitong nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha na naman ng World Bank grant ang Pilipinas at ngayon nagkakahalaga ng 1.6 na milyong dolyar o katumbas mahigit 73 milyong piso para sa parating na proyekto sa nutrisyon. Sa ngalan ng gobyerno ng Pilipinas, pinirmahan ni Finance Secretary Ralph Recto noong Oktubre 9 ang sulat na kasunduan para sa grant na ipinagkaloob ng Washington-based multilateral lender para sa Converging Nutrition Efforts for Our Children's Tomorrow o CONNECT project. Sinusuportahan ang pagpopondo ng Grant Facility for Project Preparation na pinamamahalaan ng International Bank for Reconstruction and Development o IBRD, ng World Bank Group o WBG at ng International Development Association o IDA. Ang IBRD ay ang sangay ng WBG na nagpapautang sa mga developing countries katulad ng Pilipinas, habang ang IDA ay nagpapautang sa mga underdeveloped countries. Para sa World Bank, si Zafar Mustafaoglu, Division Director para sa Pilipinas, Malaysia at Brunei, ang pumirma ng kasunduan. Ang mga departamento ng Health o DOH at Social Welfare and Development o DSWD, pati na rin ng National Nutrition Council o NNC ang magpapatupad ng CONNECT project. Susuportahan ng grant ang preparasyon at implementasyon ng panukalang Nutrition Focus Project sa pamamagitan ng pagpapalakas ng koordinasyon ng DOH, DSWD at NNC. Magsasara ang grant sa katapusan ng taong 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-13 ng Oktubre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 27 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 74 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 17 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 49 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 78 sentimo. Nasa 67 piso at 68 sentimo ang euro, 41 piso at 65 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 54 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene,
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Ginulantang ng Phoenix ang defending champion San Miguel sa pamamagitan ng 109-103 panalo sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Inares Center sa Antipolo City nitong linggo. Nangunguna ang Fuel Masters 105-90, may 4 na minuto na lamang ang natitira sa fourth quarter, subalit sinagot ng Beermen ito sa pamamagitan ng 11-0 run para mabawasan ang abanse sa 105-101, may 1 minuto at 39 na segundo na lamang ang nalalabi sa laban. Naipasok naman ni Richie Rivero ang kanyang 2 free throws pagkatapos siya ma-foul ni CJ Perez, kasunod ng free throws ni Junmar Fajardo, pagkaraan ang foul ni Yusef Taha. Subalit ang mga free throw ni Evan Nel ang nagselyo ng panalo dahil na din sa pagmintis ni Fajardo sa kanyang pagtatangka sa 4-point line. Pinangunahan ni Rivero ang Fuel Masters sa nalikom nitong 16 na puntos, 7 rebounds at 3 assists, habang sina Tyler Tio at Kai Balungay ay kapwa nagdagdag na 14 na puntos bawat isa para kunin ng Phoenix ang kanilang unang panalo sa komperensya. Nagtapos naman si Fajardo na may double-double na 19 na puntos at 22 rebounds, kung saan natamo ng Beermen ang kanilang ikalawang magkakasunod na talo sa All-Filipino Conference. Sa isa pang laban, minandohan ni rookie JM Bravo ang Terra Firma sa isang 97-91 panalo laban sa NLEX. Pinangunahan ng produkto ng Lyceum of the Philippines University sa NCAA na si Bravo, ang Jeep, sa natipon nitong 18 puntos, 8 rebounds at 1 assist. Nagambag naman si Jeric Ahanmisi ng 14 na puntos, habang sina Paulo Hernandez at Didat Hanapi ay nagdagdag ng tig-13 puntos. Sa kabilang panig, nakagawa ng tig-14 na puntos sina JB Bacio at Cyrus Torres, habang nakapagrehistro ng double-double si Anthony Semerad ng may 12 puntos at 11 rebounds, kasama pa ang 2 steals. Nasayang din ang tig-12 puntos ni na Brandon Ramirez at Jonel Policarpio. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinalo ng National University ang De La Salle University 82-78 sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament at ibinigay sa Green Archers ang kanilang ikalawang magkakasunod na pagkatalo. Ang talo ay sumunod sa pagkatalo ng La Salle kontra Ateneo de Manila University nitong nakalipas na linggo. Pinangunahan ni Jake Figueroa ang Bulldogs na nagtapos ng may 18 puntos at 8 rebounds, habang si Omar John ay nakasikwat ng 10 rebounds kahit nalimitahan lamang sa 3 puntos. Nakakuha naman ng tulong si Figueroa kay PJ Palachelo ng 13 puntos, habang sina Paul Francisco at Jello Santiago ay nagambag ng 13 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, malaki ang tulong ni Reinhard Jumamoy, lalong-lalo na sa fourth quarter, kung saan lahat ng kanyang nagawang 8 puntos ay sa quarter na yon nanggaling. Sa kabilang banda, nasayang naman ang double-double performance ni Mike Phillips sa nagawa nitong 15 puntos at 16 na rebounds, habang sina Jacob Cortez at Keyan Baclaan ay nagtapos na may 15 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod para sa talo ng La Salle. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng NU sa 5-1, habang ang La Salle ay dumulas sa 2-3.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit wala pa rin si reigning most valuable player Alan Liwag, inilabas lahat ng De La Salle College of St. Benilde ang kanilang makakaya para talunin ang Jose Rizal University 73-65 sa NCAA Season 101 na ginanap sa Phil Oil Center nitong linggo. Lumapit ang Blazers kina Rafi Celis at Justine Sanchez sa fourth quarter para kunin ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo para sa 3-1 record sa Group B. Hindi pa natatalo ang Benilde simula noong makuha ang 96-85 pagkatalo sa San Beda University sa pagbubukas ng torneo at nagawa nila ito kahit kulang-kulang sila sa players. Nagtapos si Celis na may game high na 20 puntos habang nakagawa si Sanchez ng 17 puntos para sa Blazers. Sa kabilang panig, sina Sean Salvador at Sanlea Peñaverde ang nagbigay ng apoy sa JRU kung saan nagtapos ang una ng may 13 puntos habang ang huli ay nakagawa ng 11 puntos. Sa Juniors Division ng NCAA, natakasan ng San Sebastian College Recoletos ang Mapua University salamat sa 2 free throws ni Mark Esperanza para tapusin ang laban sa score na 72-71. Nahablot ng dating Adamson University standout ng UAAP na si Esperanza ang defensive rebound at nakuha ang foul kay Froilan Reyes, may 2 segundo na lamang ang nalalabi sa laban. Naipasok naman ni Esperanza ang 2 free throws para dalhin ang Staglets sa kanilang unang panalo sa season. Nagtapos si Esperanza na may 23 puntos, sahog pa ang 6 na rebounds, 4 na assists at 2 steals para tulungan ang San Sebastian na mapaganda ang kanilang record sa 1-3 sa Group A. Nakakuha naman ng tulong si Esperanza mula kina Browin Tepan at JC Inot na nagdagdag ng 13 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod para hintuin ang 2 magkakasunod na panalo ng Mapua para dumulas sila sa 2-2 kartada. Pinangunahan ni Keyan Dungka ang Mapua sa narehistro nitong 19 na puntos, 8 rebounds at 4 assists at 2 steals habang nagambag si Jillian Palis ng 15 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, binigyan ng parangal si TNT head coach bibigyan ng parangal si TNT head coach Chot Reyes para sa kanyang paggabay sa tropang 5G sa successful na kampanya nitong nakaraang 49th season ng PBA. Matatanggap ni Reyes ang kanyang ika-7 Coach of the Year mula sa PBA Press Corps kung saan gaganapin ngayong Lunes ng gabi ang ika-31 edisyon ng kanilang awards night. Nakuha ng 62 anyos na si Reyes ang boto ng mga lalaki at mga babaeng regular na sinusubaybayan ang PBA laban kay San Miguel Beer head coach Leo Austria sa pagkopo ng Virgilio Baby Dalupan Trophy. Minanduhan ng dating Gilas Pilipinas coach na si Reyes ang tropang 5G sa 3 magkakasunod na finals appearances sa season 49 at napalanunan ang kampyonato sa Governor's Cup at Commissioner's Cup. Subalit nasayang ang kanyang pagkakataon na makakuha ang kanyang kauna-unahang Grand Slam sa loob ng 11 taon kung saan natalo na ang TNT sa San Miguel sa serye ng Philippine Cup. Si Reyes ang kauna-unahang tumanggap ng award noong 1993 at naulit muli noong 2002, 2003, 2009, 2011 at 2021. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan niyo po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Muling nagbigay ng pag-asa at inspirasyon ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa kanyang mga taga-suporta. Ito ay matapos na magbigay ng pinakahuling update sa lagay ng kalusugan nitong si Kris. Sa kanyang post, ibinahagi ng Queen of All Media na bagamat mahirap sa kanya ang 8 linggong nagdaan, kinakaya niya ito o kinakaya niya ang gamutan dahil sa mga anak na sina Josh at Bimby. Ayon kay Kris, sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling malakas ang kanyang loob dahil dahil sa inspirasyon na dulot ng kanyang mga anak. Ang kanyang panganay na si Josh at ang kanyang bunso na si Bimby na sila daw ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy na lumalaban. Dagdag pa ni Kris, mula pa nung 11 years old itong si Bimby ay lagi na itong kasama niya sa tuwing isinasailalim siya sa mga medical procedures, patunay ng matinding pagmamahal nilang mag-ina. Dahil dito ay patuloy na umaani ng positibong reaksyon ng naturang update ni Kris sa social media, lalo't marami ang humahanga sa kanyang lakas ng loob at determinasyon na mabuhay para sa kanyang pamilya. Matatandang nakararanas si Kris ng multiple autoimmune disease na naging dahilan para pansamantala siyang tumigil sa showbiz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ginawaran si outstanding star Asian star Catherine Bernardo ng titulong Most Influential Celebrity of the Year sa ginanap na 11th Edu Circle Awards. Sa latest Instagram post ng kanyang talent management agency na Star Magic noong weekend, nagpaabot sila ng pagbati para kay Catherine. Sabi nila, a super win for the Asia's superstar. Matatandang noong nakarang taon ay nakatanggap din si Catherine ng parangal sa ginanap na 2024 Asian World Film Festival bilang isa sa most bankable and beloved performers ng Pilipinas. Ang Edu Circle Awards ay nagsimulang itatag noong 2011 at mula noon ay taon-taon na nagbibigay ng parangal upang kilalanin ng mga artista na nagbigay ng ambag sa pelikula, telebisyon at pelikula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin chika for today, open ang kapuso actor na si Jack Roberto na maging kaibigan o friends again ang kanyang ex-girlfriend na si Barbie Fortesa. Sa latest episode ng Fast Talk with Boy Abunda o sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda kamakailan ay nausisa si Jack kung magkaibigan ba sila ngayon ng kanyang dating girlfriend na si Barbie. Anya, pwede raw sila maging magkaibigan ulit dahil lahat naman daw ng nagiging past girlfriend ni Jack ay nagiging kaibigan niya rin. Ayon sa kapusohang actor, nakapag-usap na raw sila ng isang beses ni Barbie matapos ang kanilang hiwalayan noong Enero. At nagkita raw silang dalawa sa 75th anniversary ng GMA Network at nagbatian na lamang. Dito ay nakaramdam ng gaan ng loob si Jack dahil itinuturing niya ang encounter na iyon kay Barbie bilang closure sa kanilang naging romantic relationship. Matatandaan bago tuluyang nagwakas ang relasyon ng dalawa ngayong taon ay nagsama sina Jack at Barbie sa loob ng 7 taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balita artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Shout out din sa ating mga OJT na nasa Master Control. Syempre, maraming salamat kina Will at Greg. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.